May snowstorm dito kagabi hanggang kaninang umaga. I-rescue natin si Bianca, hindi daw siya makababa. Papalahin natin. Yan o, taas, hindi makalabas. Dito rin. Grabe, ito din yung sa harap ng bahay o. Busy na naman si kabayan nga ni. Baloran siya eh. I can be stubborn, thinking I'm right. I can be late, cause I'm taking my time. I can be driven, ambitious, your best friend, love of your life. I can be selfish, trying to be kinder, always forgetting, needing reminders. But I'll always be there when you need me. Cause I know that two things can't be true. Cause I get it so confident. What is up mga kabayan? Today is Friday and February 28 ngayon. And off namin ni... Off ko, pero si Bianca pumasok pa siya kanina. And actually, hindi nga dapat ako mag-vlog. Next week na dapat ako mag-vlog. Pero naisip ko, wala lang. Para proof of life lang sa inyo. And tignan niyo na may hawak niya. Ano yan? Croissant. So, magne-Netflix and chill lang kami. Tapos bukas, off niya. Talagang first off niya. Kasi ngayong araw pala, hindi niya off. Kakagaling niya lang sa trabaho. Ano oras na ba? Dalawa na yung work niya. Napag-decide niya na hanggat kaya niya, ipa-part-time niya yung isang work. So, 1:16 a.m. And hindi naman siya araw-araw. Parang mga once or 2 days a week lang naman. Kasi nga, okay naman yung schedule niya dun sa full-time niya. So, ayun. Manonood muna kami ng Netflix. Tapos baka bukas na ang continuation nito. Dahil isasama ko kayo kung saan man kami muna. Kasi bala ko mag-Costco bukas. bukas? Sabi mo bukas umaga. So, ayun. Ganyan na naman siya. Siya yung nagsabi na mag-Costco kami bukas. Kakatapos na lang mag-Valorant. So, mamaya ko na lang kayo i-update at mamaya or bukas ko na lang kayo i-update. And mag-video. Manonood na muna tayo na Netflix. Let's go! Netflix. Say hi! Pakita mo si Dad Micah. Nasa si Micah? Update mga kabayan, it's past 1 p.m. And kakatapos lang namin catch up yung mga cousins naman ni Bianca. So yung mga kasama sa video kanina is mga cousins ni Bianca. Si kapatid niya natulog na yata. Kasama rin namin sa usap kanina. Tsaka si Jeniel, yung isa niyang cousin, katulog na din. So sila ate na lang yung nakita niya. Tsaka sila Micah, ganyan sila Blessy. And ngayon, nasa washroom si Bianca. So, ang ganap namin for today is magko-Costco. Tapos, maglilinis ng bahay. Tapos, ayun, wala lang. Tinry ko lang mag-video ngayon para may mai-update naman ako sa inyo kahit papano. And this past few week nga, hindi ako masyadong nakapag-video. Actually, hindi nga dapat ngayon kasi nga busy din sa work ganyan. So, ayun, catch up lang din sa vlog na ito. And i-video ko, isasama ko kayo sa kung ano man pwede ko sa inyo. Kung saan ko kayo pwede maisama for today's vlog. So, let's go mga kabayan. A few moments later. So, mga kabayan, bumaba na yung snow. Nung nakaraan, sobrang taas dito. As in, hindi mo makikita yan. Tas para lagpas yun sa puno. Hindi ako OA. As in, nung nag-snowstorm nung nakaraan. Kaya kami napag-work from home. So, ayan. Nagpapala-pala pa kami kasi yung snowbank dito. Tapos yung sa gitna, tinambakan nila ng snow nung nagpa-plow kasi nga nandiyan si Aster. So, ayan. Kinukuha lang ni Bianca ang aking wallet. Walay. Ayan. Ito yung asin namin. Ayan. Yung mga ganyang ice. Ganyan-ganyan lang yan. Nakakadulas yan. Ayan o. Yung mga ganyang itsura ng ice. Ayun o. Madulas na siya. Kaya mas okay pa din yung parang fresh yung itsura, yung mga ganyang white. So, let's go. Ito dala kaming eco bag. Ayun mga kabayan, update lang. Nakakatawa kasi parang ito yata yung sabi nila na 7 p.m. na uli yung sunset. Kaso yun nga, nagsasnow pa din kasi usually hanggang April yan. So, may ilang buwan pa tayo. So, ayun. This past few week nga, puro work lang kami. Si Bianca.
Ang system namin is pagdating niya, kakagising ko lang, nagpa-prep na ako for work, ihatid niya ako, tapos uwi siya tulog. Tapos bago siya pumasok, susunduin niya naman ako sa work. So, ganun yung naging ano namin, siste, tama ba? Ayun, tas baon-baon. Tas pag wala akong ginagawa sa bahay, ang ano ko lang is Valorant. Kaya hindi na rin ako masyado nakakatawag sa mga kaibigan ko. Mga kaibigan namin. Pero nagche-check naman kami sa group chat once in a while. Pero yun nga, sabi ko nga saka na ako manggugulo ulit kapag wala na ako masyadong iniisip. And yun nga yung sabi ko, i-share ko naman sa inyo sa tamang panahon. Ikaw, kamusta ka naman sa work mo? Ano naman? Ano? Kamusta? Kamusta? Ano, okay naman. Pangalawang araw ko pa lang naman sa bagong work. Tapos kasi maganda yung schedule kasi namin. Yun nga, hindi siya yung straight ka talaga papasok ng 5 days. Minsan may pasok ako na 2 araw lang tapos susunod 3 off. Tapos papasok 2 araw, susunod na naman 2 off. Basta ang system yan, parang 7 days bi-weekly lang ang pinapasok ko talaga. Yun sa 12 hours, hindi ka naman na ano. Hindi, sa 12 hours sa 12 hours shift. Hindi naman, kasi sanay na, kasi ganun din ang tulog namin minsan. Nung bago nga siya pumasok dun sa bago niyang work, talagang parang napapractice na rin yung pagkatao namin. Nagising kami hanggang alas 8. Tapos yung isang trabaho ko, yung una kasi sabi ko, i-let go ko na nga. Nagre-render na siya, yun yung last na update. Kaso nakausap ko yung manager ko, sabi ko, kaya naman pala yung part-time. Tsaka mabait kausap yung manager ko, sabi niya, basta ibigay ko lang schedule ko sa kanya. Siya pa nga yung tinanong siya kahapon eh. Tapos sinang okay ka lang ba? Baka nape-pressure ka. Nahihiya ka lang. Basta yung ang ano mo, isipin mo yung ikaw. Kung kakayanin mo ba, parang ginaganon siya. Mabait naman. Eh sabi ko naman, basta 2 days a week lang. Sabi niya, okay, walang problema. Tapos ibigay ko lang yung schedule ko. Tsaka gamay na ni Bianca yun sa dati niyang work. So, hindi kagaya nung dati na syempre, anxious ka, na baka hindi mo to nagawa, baka hindi mo, at least ngayon, kabisado niya na yung anong dapat gawin. Kaya madali na lang. Kaya sayang din kasi. Tsaka sabi ko nga, tsigay na muna namin ngayon. Sabi ko ako, hindi pa kasi ako nakakuha ng fix na schedule talaga. Pero bala ko maghanap din ng part-time pang gabi. Kasi nga wala rin naman akong kasama pag gabi eh. Tapos late na rin naman ako nakakatulog. So imbis na nagbabalorant ako, tatry kong, pag okay na. Kasi hindi pa talaga super okay ngayon. So marami pa akong iniisip. Pag nakuha ko na yung fix na schedule ko, saka ako maghahanap ng part-time na panggabi. Kasi ang goal talaga namin ni Bianca, since, ayun nga, alam nyo naman, na PGWP kami naka 1 year na. And ang next step na namin is ang pag-PPR. Kailangan namin ng ipon din. Actually, hindi lang sa pag-PPR, as in, kailangan namin ng ipon in general. Maganda na may ipon in general. Although, meron kaming ipunan as a friends. So, iba pa yun. Parang hindi na namin siya iniisip. Para pagdating ng may pera kaming tabi. So, ang maganda din nga doon sa isa ko trabaho, 1 year na yung schedule ko. 1 year na binibigay sa kanya. So, nakakapag-plan ahead ka na. And ayun, ngayon magkukos ko naman tayo. Pinapainit lang namin si Aster. Kaya binigyan namin kayo ng quick life update. And nakaka-stress lang no nakaraan dahil sobra yung snow, no? Buti na lang yung work namin ni Bianca, sabi nga namin, pag nandito ka sa Moncton, talagang malayo na yun. Pag sinabi mo 20 minutes sa ibang city na yun, sa Shediac na yun. Pero pag mga 10 minutes, 5 minutes, 13 minutes, dito lang yun, around the area, malapit na yun. Actually, yung 13 minutes nga malayo na eh, kasi yung work ko 6 minutes. Sa akin, 8 minutes, 8 minutes, o mga ganun lang na drive. Kaya kahit papano, kampante din naman ako na hindi siya malayo magda-drive, tapos malakas yung snow. So ayun, ang daldal ko na, let's go to Costco. A few moments later. So, andito na kami. And sa malayo nag-park si Bianca. Pero carry lang. Basta hindi madudulas nga ni. And ayan, kita nyo naman. Ang lakas na naman ang snow. Meron yatang part 2 yung snowstorm na nakaraan. Pero hindi siya sobrang lamig, ano? Sakto lang yung lamig ngayon. Ayan, para na kaming endorser ng Costco. Kada vlog namin nasa Costco kami. Pero kasi nasa sakto. Halimbawa, kagaya ngayon, bibili kami ng itlog. Tapos bibili kami ng tubig. Yung mga ganun. Lamig. Ano sabi mo? Dito sobrang ganun malamig. Malamig pa din naman. Hindi lang sobra. Super. So, yun mga kabayan, medyo maraming tao ngayon sa Costco kasi Sunday. And, lagi naman. Nakakatuwa kasi nagsisale na yung mga pang summer nila, like yung mga swimsuit, ganun. So, ang unang add to cart ay
champion pants ni Bianca kasi mura lang. Tsaka lagi siya nagpa-pants pa work. So, tignan nyo. Tubig tsaka itlog lang dapat. Tapos dito ano, nakulang ka pa ng kailangan pala mantika. Kailangan pa ng conditioner. Madami ka palang kailangan. So, yung sunod is conditioner. Isa lang muna yung binili ko kasi tayo namin mag-sale. Saka ako magbibili na madami. So, yung blue yung takip cornstarch yan. Kasi mas mura dito. Sa mga grocery, $2, isang box lang eh. Ayan, $5. Ganyan na, nakalaki. Yan, kuha tayo ng eggnog. So, ayan, kumuha na kami dalawang itlog. Tapos, 2 case ng tubig. Kasi hindi naman nasisira yan. Para kung ano't ano, may tubig kami sa bahay. So, yan, bumili na kami downy, tapos bounce. Isa lang muna kasi meron pa naman sa bahay. Pero since naka-sale, kumuha na rin ako ng isa. Yan na, naghanap si Bianca ng fruits. Kasi pag sa office din, pag inaantok ako, kaysa chips. Ayan. Go! Isang case, so $14 lang. Pwede benta natin iba. $14 lang ganito na kadami. Sabi ko bumili siya, tapos i-shake na lang, ayaw niya naman. Orange na lang ito. Hanap kami dito. Ayan, grapes. Kumuha na tayo ng grapes. Ayan, kumuha din kami ng orange. Kasi yan ang kinakain ko. Tadan! Ang dami no, nagsisale na yung mga bike bio, tsaka yung wagon. Ganda, may trampoline. Ay, hindi, court. May ring eh. Ayan. Slide din na binibenta. So, ayan lang yung mga pinamili namin. And, mag-check out na kami. Let's go. I can be stubborn, thinking I'm right. I can be late, cause I'm taking my time. I can be driven, ambitious. Your best friend, love of your life. I can be... Yan na, bayad na. Tingnan natin magkano abutin. Sheesh. Yan lang binili namin. 167.54. Sheesh. Okay lang yan. Yan talaga, nabubuhay tayo. Hindi, kasi pag may sale, talagang hinakala niya. Ano? Hinakala niya pag Hotdog. Itlog. Eh kasi naman, yun yung mindset. Kesa bibili ka, antayin mo. Hindi mo bibilin yan. Tapos bibilin mo rin naman siya pag mahal na. O di hindi na nakasale. O di napamahal ka pa din, di ba? Ako sa'yo lang ako napapamahal eh. Yan, nalabas na tayo. Malakas na ang snow. Tadaan! So, tapos na kami sa Costco. And, hindi ko alam, tinitimpla ko pa sa sarili ko. Parang gusto ko dumaan ng Old Navy eh. Pero kailangan namin... siya ng driver ko eh. Kailangan namin dumaan ng Walmart. Kasi parang na-search ko na yung sa dry ice ko, baka ano rin siya, dahil dry masyado, dahil nga winter. So, check namin kung may carry sa budget na humidifier. And, ayun pala, update lang din. Nakapagpabook na ako ng check-up. Nagpa-refer na ako from ophthalmologist ko sa Ontario. Pa-refer ako dito para covered pa din siya ng New Brunswick Health Card, which is yung Medicare. Kaso, yung wait line yata is matagal. So, itatry ko mag-check ng schedule na ang magko-cover na lang is yung company namin para makapagpa-check up na ako. So, ayun, depende pa. May mga natawagan na ako last week. Yun din pala yung isa sa mga inaasikaso ko kasi nga para maging okay na yung eyes ko. Kasi yung vision ko medyo nagba-blurry na. Eh, di ba nga, niyabang ko before na misaligned lang yung mata ko pero 2020 siya. Kaso ngayon, ngayon namumula na nga, blurred pa nga ni. So, ayun, depende, tignan natin. And sinecheck ko dun kung paano kami makakapag pa-massage ni Bianca gamit yung health card ko. Dahil parang feeling ko ano na, yung magmamasahe sa akin siya na yung may kakailanganin ng masahe pagkatapos niya ako masahin. So ayun, maglo-load muna kami kay Aster dahil andito kami sa parking. Let's go. Napag-load na tayo. Si Bianca nandun, nagbalik ng cart. So ayun, may kuya pala na nag-approach sa amin. Nanonood daw yung wife niya sa amin. Hindi na namin natanong yung pangalan ni kuya. Ang nakausap niya is si B. Tapos parang ako kasi, nung in-approach niya ako, naglalakad siya. Tapos naghahanap ako ng ng cardigan ko, ganyan.
So, hello kay kuya and sa wifey niya. Pasensya na po, hindi na namin natanong yung pangalan nyo. Kasi sobrang daming tao sa Costco mga B. So, ayun ngayon, pa Walmart na kami, ilang minutes pa. So, check namin and i-update na lang namin kayo later. Lamig. Ayan mga kabahan, dito na tayo sa Walmart. Tingin tayo humidifier. Yan na si kabahan, una-una. Si Samosa Girly. Bili siya ng samosa niya. Wala na. Mahanap siyang pugo lychee yata isa. Excuse me. Yan. Lychee yung maipugo mo. May quick. Kasi laging bulok yung nabibili namin. So, laging bulok yung nabibili namin pag yung may shell. Napapagod na kami mag-return at mag-complain. Yan na yan. Okay na yan. Kaso mas malambot lang siya. Pero kaya rin na rin. Yan. Currently naghahanap kami ng humidifier. Hindi naman alam kung saan banda. May pinagtanungan kami, hindi niya rin alam na stuff. Antok yarn. So, ayun. Wala kami nakita. Baka mag-ano na lang kami. Marketplace or Amazon. Na? Marketplace or Amazon na lang. And magbabayad na kami. Bayaran namin pugo ni Wee. Yan. Since wala kami mahanap, uuwi na kami nga ani. A few moments later. So, ayun mga kabayan, nasa bahay na kami. And nanonood si Bianca ng tomboy na nag-i-scramble. Yan daw isa sideline niya pagdating niya sa Pinas. So, ayan, tingnan niyo naman ang kalat. So, maglilinis muna kami kasi ito, dumating to galing Temu. Kaso arupok naman. Pero syempre, what do I expect? So, ayan, update ko na lang kayo later. Magliligpit muna kami. Oh, ayan na si kabayan. Habang naglilinis, nagsusukat siya nga ni. Oo, ganda naman. Mura lang yan sa Costco mga guys. Ano ba? Champion pa yung brand. Di ba? Champion. Oop! May cycling yan. Update mga kabayan. It's 4:38 and si Bianca. Nagluluto na siya ng kwek-kwek. Tapos okay na. Ayun o. Medyo malinis na yun ang lagay na yun. Kasi yung mga stocks namin talagang dito nakalagay. Tapos yung lalagay pa namin sa ref yan, mami, huhugasan muna. And then, kapag linis na rin kami ng kwarto, ng CR. Tapos, ayun, liligpitin na lang namin. Kasi meron pa mga box dito sa loob at saka yung mga plastic containers na itatapon namin. Pero baka i-plastic muna namin siya. So, ayun, nanonood kami ng KMJS. Ayun yung binili namin sa Temu. O, at least hindi na masyadong pack. So, mga plastic, dun muna namin nilagay. So, ayun yung mga sinasabi ko na boxes. Mamaya namin aayusin yan. Lab! Hello! So, ayun na ang kwek-kwek ni kabayan. At, ang may antag dito, cucumber, tapos sibuyas na sausawan. Yan, let's eat! So, itatry na natin ang pugo ni Bianca. Kasi, ang gamit niya is yung nasa lata yung binili namin kanina. Mainit lang. Init! Ayun sa mga kabayan. Mas malambot lang talaga pag nasa lata, no? Hindi siya yung katulad ng nilalata. Let's eat. So, ayun mga kabayan, nakaligo na tayo. And si Bianca, nag-Valorant siya, as usual. And naisip ko lang, para may kabuluhan naman tong video na to and hindi puro grocery lang namin yung napapanood nyo. Naisip ko lang i-share din sa inyo. Kasi may mga friends tayo na nakausap lately about moving from one province to another nga. So, i-share ko sa inyo kung ano yung mga best ways na or like paano kayo pwede mag-search. Kasi aminin naman natin ngayon is parang sobrang useful din kahit papano ng AI. And nagmumura sa likod. Kung may marinig man kayo si Bianca yun. Pero ayun nga, yung like yung mga chat GPT ganyan, let's try to parang i-maximize natin yung use niya. Hindi lang siya negative kasi kahit paano may tulong naman talaga yon. So, ayun nga, may mga ilang friends tayo na lumapit. So, tinuruan ko sila kung paano ako personally nagsa-search kung ano yung mga bagay na tinatanong ko na ibigay sa akin. Kasi aminin naman natin sa hindi porket mag-work sa amin, mag-work din sa ibang sitwasyon. Kasi nga, iba-iba naman tayo ng background, iba-iba tayo ng work experience, iba-iba tayo ng educational experience.
hindi pala educational experience, educational background. Iba-iba rin tayo ng mga type or like, iba-iba tayo ng mga niche ng work. So like for example, ako more of admin, customer service, customer relations. Yung iba naman pwedeng sa accounting sila, yung iba sa medical field. So yung mga ganun. So, ayun nga, yung iba kasi parang makita lang nila na, oh, lumipat sila sa ganito. Parang baka maraming PR pathway doon, ganyan-ganyan. Parang yun na isa yun sa kino-consider nila. Which is, hindi ko naman masisisi yung iba, hindi rin naman mali yun. Pero, I feel like kung kagaya netong ma-share ko na info, something na makakatulong, lalo na sa mga hindi pa nagmo-move and may naiisipan pa lang, maganda din na malaman nyo to or ma-share ko tong mga to. It may or may not help, pero ako, I'm just laying it out here para kung makatulong man, edi good. Kung hindi, okay lang din. And kasi yun nga, kung plano nyo man lumipat, ako personally, lalo na sa mga friends ko or sa pag may nagtatanong sa akin, syempre, ang gusto natin is yung ma-maximize natin yung lipat natin. Kasi mag-aaksaya na tayo ng pera, ng oras, ng effort. So, yung mga ganun, may mga i-risk na tayo, may mga isa-sacrifice na tayo. So, i-make sure na natin na worth it kung saan man tayo lilipat. So, ayun, inopen ko na yung iPad ko, binuksan ko yung table na pinagawa ko kay ChatGPT. Well, sample lang naman to, pero ganito kasi ako mag-search. So, una, ilalagay nyo yung kahit hindi personal info, pero bigyan nyo lang siya ng idea about kasi alam naman natin na ang ChatGPT is nag-generate siya ng information based on what we feed dun sa search engine na yun or like yung sa AI na yun. So, ako, ang una kong sinesearch is, yun nga, magbibigay ako ng background, sabihin ko, I'm parang for an accounting graduate, sample lang to for an accounting graduate with ganyang experience in the Philippines, tapos gantong experience, gantong number of years dito sa Canada, tapos ito yung mga naging work sa Canada, pero hindi ko sinasabi like personal ko yun, ganyan. Ang ginagawa ko is, give me like suggested, kung wala pa kayong province talaga, wala pa kayong target na province, i-search nyo, itanong nyo siya kung ano yung best PR pathways. Tapos, sunod is yung job or sectors to target in that specific place. Tapos, yung key requirements for that PR pathway, yung timeline. Tapos, optional lang, nasa sa inyo kung gusto nyo siya i-feed ng info. Ng halimbawa, ikaw at saka yung partner mo gantong background, ikaw gantong background. So, pinalagay ko din siya sa table na who can be the main applicant. Isang column, tapos isang column is why. So for example, dun sa why is nakalagay dun sa who can be the main applicant is you, top choice. Tapos ang nakalagay dun sa why is because Canadian education, PGWP, management background. So yung mga ganun. And aside from that, isasuggest ko na para mas madali. Kasi minsan pag ang daming info na nakalist, feeling ko overwhelming siya. So, pwede nyo ring i-command or mag-input kayo ng command na make it a table, ganyan. Pero mas madali kung halimbawa may mga specific na na kayo na provinces. Pero at least, kung wala man kayo specific na provinces, hindi siya limited lang dun sa options nyo. Pero kung may options na kayo, hindi naman masama yun, hindi rin problema yun, okay lang din. At least mabibigyan niya sa inyo kung ano yung possible na PR pathways. And aside from that, syempre hindi lang yun. Hihingan nyo siya ng credible sources or hingin nyo siya ng, na answer based from Canadian credible resources. Ganun ako mag-search. So, hindi kasi pwedeng search lang na where can I move. Hindi pwedeng ganun, sobrang broad nun. So, parang ang sa akin kasi, andyan na yung AI, ChatGPT, ganyan. I-maximize na lang natin yung paggamit sa kanya. And hindi ko naman i-deny na gumagamit talaga ako nun personally, lalo na sa mga bagay na sobrang complex for me. Pinapasummarize ko, ganyan. Yung mga ganun lang. And aside from that, pwede nyo ring after, halimbawa, na kayo ng resources, tas ipapamake nyo nga siya, ipapagawa nyo siya as table form. Pero syempre, overwhelming pa rin sa ChatGPT. Kung halimbawa man ChatGPT yung ginagamit nyo, kasi hindi nyo siya makikita. So, I personally suggest na gumawa rin kayo ng own table nyo sa Word, sa Google Docs, ganyan, para at least na-visualize nyo. Kasi pag ChatGPT, parang it can go anytime. At least kapag, halimbawa, nasa
Google Docs nyo na or sa MS Word, ganyan. Ando na sa inyo yung file. So, for example, bigyan ko lang kayo ng example. Halimbawa, express entry. Tapos, ang nakalagay sa who can be the main applicant is you. Tapos, nakalagay yung reason why. Tapos, halimbawa, yung sa, tawag dito, sa job or sectors to target, nandun na din. Kumbaga parang paglipat nyo dun sa specific place, ito yung mga ita-target nyong job. Tapos, yung requirements niya is express entry profile, tapos PNP nomination. Tapos, nandun na rin yung timeline na 12 to 15 months para at least alam nyo kung ano yung i-foresee nyo. Although, alam naman natin na pabago-bago yung rules, pero at least may idea na kayo. It's good to have an idea din. Kaysa naman bigla kayo mag-move dahil lang sabi ng ganito. Mag-move kayo dahil may lumipat sa ganito. So, mas okay ako personally. Sinishare ko lang to I mean, you can take it, you cannot take. I mean, you can choose not to take it. That's fine. Ako, I'm just laying it all out here para lang makatulong kung makakatulong man. And aside from that, pwede nyo ring itanong or like mag-check din kayo na ano ba yung mga in-demand jobs dun sa specific place na yon or sa province na yon. Ano ba yung, aside sa in-demand, ano ba yung parang way of applying kasi may mga places na parang hindi organic encounter, ano bang term yun? Parang nag-work siya through referral, ganyan. Parang mas effective kung through referral system, ganyan. Although hindi naman malalaman agad-agad yun. Pero at least may idea kayo na, dito, ito yung in-demand jobs, parang hospitality yung in-demand job sa place na to. So para at least aware kayo na, oo nga, may PR pathway doon. Halimbawa, pwede dun yung PNP, pero ang in-demand jobs naman, ang nasa list ng in-demand jobs is ganito, which is malayo sa experience ko. So, aside sa may idea kayo, para kung lilipat man kayo, nakakapag-prepare na rin kayo. So, ayun. And I think, since ginagamit na rin naman natin yung ChatGPT, ganyan, itanong nyo na rin siya kung ano yung magiging pros and cons if ever na mag-move kayo from one province to another or from this province, from province A to province B. So, ayun, yun yung mga feeling ko na nakakatulong somehow. Hindi siya sobrang nakakatulong kasi hindi naman siya immigration consultant. Pero dun sa mga tao na mostly DIY, kagaya namin, simula nung yung pagsa-student ko, ano naman yun, naka-assist yung ate ko. Pero yung PGWP, yung paglipat sa province, is mostly DIY na, mostly research na ganyan. And yung paglipat namin dito sa province na to, naalalayan nga ako nung ate ko, which is I'm very, very, very grateful for. So, ayun lang mga kabayan. Ayun lang yung naisip kong i-share, lalo na dun sa mga may balak lumipat, ganyan. Also, syempre, aside from the job market or kung ano mang in-demand jobs doon, check nyo rin yung cost of living. Yun yung mga na-mention ko last time na things to consider kapag moving ng province is yung mga cost of living, yung tax percentage nila kasi iba-iba. Dito sa Canada, iba-iba per province. Yung average na salary nila kasi mamaya, sige, mababa yung cost of living pero sobrang below ng ine-expect nyo naman yung average na sahod dun sa province na yun. So, yung mga ganun. And then, from there, at least magkakaroon na kayo ng idea. So, aside from sa ChatGPT, pwede rin kayo mag-join ng mga groups, ganyan. Kasi yun yung isang nakikita ko na ginagawa din ng iba na nagjo-join sila ng groups. Tapos makikita nila kung ano ba talaga yung processing time, yung real time, based dun sa mga experience na naka-join na dun. So, ayun lang, naisip ko lang i-share sa inyo. Lalo na alam ko naman na hindi lang kami yung nag-iisip. Well, for now, hindi ko pa masyado iniisip yung application ng PR ko. May magtatanong kasi nga, medyo may mga bagay na iniisip pa ako at kailangan ko pang tapusin. Kailangan ko pa siyang gawin. I-share ko sa inyo in the very, very, very near future. Hindi ko pa siya ma-share ngayon. And ayun nga, same lang din na i-share ko rin. Pero when the time is right. Sa ngayon, hindi pa muna. We're choosing to keep it to ourselves na muna. Pero no matter what happens, alam ko namang i-share ko yun sa inyo dahil malaking part kayo ng naging journey namin ni Bianca sa Canada. So, ayun, ang daldal ko na and kailangan ko nang magpaka-busy dahil busy din siya. So, update ko na lang kayo sa mga susunod na ganap natin mga kabayan. I-end ko na to kasi mamaya pa matatapos yan si Bianca.
So ayun, alam ko very short vlog lang to, pero sana nag-enjoy pa din kayo, sana may natutunan kayo somehow, and sana makatulong ako sa mga may, alam niyo yun, may kailangan ng tulong somehow. And open naman yung social media namin ni Bianca. I mean, nakalist naman siya sa comment section. If not, sa Facebook page namin, sumasagot naman ako. Pasensya na kung hindi agad-agad kasi nga medyo busy pa tayo, pero sasagot ako. So, ayun mga kabayan, dito ko na i-end itong vlog na ito at kailangan ko na rin, may kailangan akong gawin. So, ayun, thank you so much for watching mga kabayan. Please don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel, Adventures in Canada. Follow us on our Facebook page, Adventures in Canada din. And follow us on TikTok, Adventures in Canada din. And thank you so much for watching mga kabayan and see you on the next one. Bye.